Nagbabala mga senador na lalo pa nilang tatapyasan ng budget ng DPWH para sa susunod na taon. Bukod pa yan sa nauna ng tinanggal na 250 billion pesos na halaga ng flood control projects. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit posibleng tapyasan ko ulit ang budget ng DPWH? Jiggy, natuklasan kasi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na nasa 6,000 pang DPWH projects ang questionable o yung tinatawag na may red flag. So ano ba yung mga red flag na nakita ni Senator Gatchalian? Meron dyan yung duplicating o yung dumodobling proyekto. Meron yung hindi makita o walang naka-indicate na station number or eksaktong lokasyon. So mahirap ma-monitor yung project. At ang pinakamalala daw para sa kanya, yung mahigit 900 na reappearing projects. Ibig sabihin yan, Jiggy, completed na siya or marked as complete na siya in the past years, pero inuulit yung item na yon for 2026 at humihingi ulit ng pondo. So ang sinasabi ngayon ni Senator Win Gatchalian, delikado itong mga red flags sa ito dahil posible siyang mag-ugat ulit sa mga ghost projects o pag-ugatan na magkaroon ulit ng mga ghost projects for 2026. So ang utos niya ngayon sa DPWH, maglabas ng mga dokumento para patunayan na legitimate itong more than 6,000 projects na ito, pero pag hindi sila makapag-submit or may kulang silang masasubmit, ano man yung kulang na yon, tatapyasin yung budget na yon for the 2026 budget ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian at DPWH Secretary Vince Dizon. Kung hindi niya masasubmit, tatanggalin din namin yung red flag floor kasi on first glance, tapos na siya yung 2025 eh. Bakit pa tayo magdadagdag in 2026? Tama po. So, we will expect yung submission for red flag 1 the soonest kasi tumatakbo na yung project. Pero kung hindi niyo masasubmit yung 1 and yung 4, we will remove 271 billion worth of project. Dapat kung completed na ang proyekto noong nakaraang taon at hindi lang nung immediately preceding year, halimbawa in this case 2025, dapat wala ng pondo yan. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate. Isa pang problema, Jiggy, na binanggit ng mga senador, yung overpricing. Marami pa raw proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Overpricing, lalo na sa materyales, sa procurement ng materyales. Ang babala ng mga senador dyan, pag hindi na-resolba yung overpricing na yan, tatapyasan daw nila ng 20 to 30% across the board. Lahat ng line item na infra projects ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam naming yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Hindi ko po malalagdaan ang aking pirma sa 2026 General Appropriations Act kung hindi po natin binaba yung presyo ng line items. So yung across the board, magandang pahiwatig po to na tayo ay seryoso sa pagreforma sa ating budgetary process. At Mean, ano naging reaksyon dyan ni Secretary Dizon? Pagtitiyak at pangako ni Secretary Dizon sa budget hearing sa Senado ay iniisa-isa nila, hinihimay nila yung costing ng kada proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi nga raw sila malusutan nitong overpricing. Isa pang paliwanag niya sa Senado, sa Senate Finance Committee kanina ay hindi niya rin daw talaga maintindihan ano ba yung formula na ginamit noong naunang administrasyon ng DPWH para dun sa pag-allocate ng pondo sa mga distrito. Meron din kasing reklamo dyan, Jiggy, na bakit daw may malalaking distrito, maliit yung pondo ng DPWH, may maliliit na distrito pero umaabot ng 10 billion yung DPWH project nila.
So ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kung tatandaan kasi natin, September lang siya pumasok. So by that time, naipasa na sa Kongreso yung budget ng DPWH for 2026. So wala na siyang control at wala na siyang say doon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. We have to go through it region by region. Kasi ma'am, natutunan ko lang din po ito, no, pagpasok ko sa DPWH several weeks ago, na ang presyo po ng mga materyales, simento, bakal, at iba pa, ay iba-iba kada rehiyon. Iba po ang presyo sa NCR, iba po ang presyo sa Cebu, iba po ang presyo sa Palawan, iba po ang presyo sa Mindoro. Pero, clearly po, merong overprice. We will submit the list right after this hearing, Mr. Chairman. And please help us po, also, especially moving forward, as we try to fix this. Clearly, it's a broken system, Mr. Chairman. It's been broken for some time now. As you said, maybe even decades. At mayan, kumusta ang pagsasampa ng mga reklamo ng DPWH laban sa mga dawit sa flood control scam? Ni-report din ni Secretary Vince Dizon kanina sa budget hearing na tuloy-tuloy yung pagsasampa nila ng kaso this week and the coming weeks laban sa ilang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista na may kinalaman sa maanomalyang proyekto. Kabilang pa daw sa mga sasampahan nila dyan ay yung SunWest na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Zaldico. Gayon din yung ilan pang mga construction companies ng mga Diskaya. At para nga daw, ilan pa sa mga reforma nila para maiwasan na yung korupsyon, tatanggalin na raw nila lahat ng mga duplicating projects. Sa ngayon, Jiggy, nasa 625 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH for 2026. Lumusot na yan, at least sa version ng Kamara. But we don't know yet sa version ng Senado kung mareretain yan, kung mababawasan o madadagdagan pa yan. Yan muna ang latest mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menlos Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.